Pag-aral ng bantayan. Tanong ni TMG Sagot. Para Essay Linggo ng Hunyo 8 tandang bawas 14 na, 2026. Tema, ang Diyos ng katotohanan ay palaging tumutupad sa kanyang layunin. Ang artikulong ito sa pag-aral ay tutulong sa atin na patatagin ang ating tiwala na tutuparin ni Jehovah ang lahat ng kanyang mga pangako at na malapit ng wakasan ng kaharian ang mga kasinungalingan at panlilinlang. Gaya ng deti, inihanda ko ang mga sagot sa maikli at simpleng mga pangungusap. Magugustuhan mo ito. Simulan na natin. Tanong 1. Bakit tayo makakasiguro na ligtas tayo mula sa masasamang kasinungalingan ni Satanas? Awit 31, 2 bawas 5. Sagot, makakasiguro tayo na ligtas tayo mula sa mga kasinungalingan ni Satanas dahil si Jehovah ang Diyos ng katotohanan. Siya ay lubos na maasahan at maasahan sa lahat ng kanyang sinasabi at ginagawa. Hindi tulad ng sanlibutang puno ng panlilinlang, si Jehovah ay laging nagsasalita at kumikilos sa katotohanan, kaya lubos tayong makapagtitiwala sa kanya na poprotektahan at gagabayan tayo. Tanong 2. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Sagot, sa artikulong ito, tatalakayin natin kung bakit tayo lubos na makapagtitiwala kay Jehovah, kung paano niya wawakasan ang balakyot na sanlibutan ni Satanas, at kung ano ang ginagawa na niya upang may sakatuparan ang kanyang layunin. Makakatulong ito sa atin na maging matapang at walang takot sa ating paglilingkod kay Jehovah. Tanong 3. Bakit tayo lubos na makapagtitiwala kay Jehovah? Sagot, maaari tayong lubos na magtitiwala kay Jehovah dahil siya ang may lalang at tagapagtaguyod ng buhay. Siya ang lumikha ng langit at lupa at iningatan ang lahat ng bagay sa sansinukob sa ilalim ng kanyang ganap na kontrol. Dahil siya ay lubos na marunong at makapangyarihan, ligtas nating may pagkakatiwala sa kanya ang ating buhay at kinabukasan. Tanong 4. Paano natin nalalaman na mahal tayo ni Jehovah? Sagot, alam nating mahal tayo ni Jehovah dahil nilikha niya ang mga tao ayon sa kanyang wangis at binigyan sila ng isang kahangahangang lupang tahanan upang tamasahin. Binigyan din niya sila ng malayang pagpapasya at ng atas na gawing paraiso ang lupa. Ang mga kaloob at kayusang ito ay nagpapakita ng kanyang malalim at walang hanggang pag-ibig para sa sangkatauhan. Tanong 5. Paano tinupad ni Jehovah ang kanyang salita sa kabila ng mga pagsisikap ng Diablo na lipulin ang pamilya ng tao? Sagot, tinupad ni Jehovah ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagtiyak na ang kanyang layunin para sa lupa ay hindi mapipigilan. Kahit na nagkasala sina Adan at Eva, pinayagan niya silang magkaanak at kalaunan ay ibinigay ang kanyang anak bilang pantubos upang ang masunuring mga tao ay magkaroon pa rin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tanong 5b. Ano ang ilang pangako na tinupad ng Diyos? Sagot, tinupad ni Jehovah ang kanyang pangako na ang lupa ay titirahan, na ang kanyang layunin ay hindi mabibigo, at na ang sangkatauhan ay maliligtas sa pamamagitan ng pantubos ni Jesucristo. Tanong 6. Ano ang inihula ni Jehovah pagkatapos ng rebelyon sa Eden? Sagot, inihula ni Jehovah na si Satanas, ang orihinal na ahas, ay kalaunan ay pupuksain. Ipinahiwatig din niya na bago ang wakas ni Satanas, marami ang susunod sa kanya, ngunit ang ilang tao ay mananatiling tapat kay Jehovah. Tanong 7. Sino ang susunod sa Diablo, at ano ang magiging wakas nila? Sagot, kabilang sa mga sumusunod sa Diablo ang mga rebeldeng anghel at mga taong sumasalungat sa layunin ni Jehovah. Sa huli, si Satanas at lahat ng sumisuporta sa kanya ay pupuksain sa itinakdang panahon ng Diyos. Tanong 8. Anong aksyon ang ginawa ni Jesus noong 1914 na? Tingnan din ang mga larawan. Sagot, noong 1914 na, sinimulan ni Jesus ang kanyang pamamahala bilang hari at pinangunahan ang digmaan sa langit laban kay Satanas at sa mga demonyo na nagresulta sa kanilang pagkatapon sa lupa. Simula noon, si Satanas ay aktibo sa lupa ng may galit, ngunit malapit nang tapusin ni Jesus ang kanyang pananakop at alisin si Satanas at ang kanyang mga tagasunod, na lubos na magbabangon sa pangalan ni Jehovah. Tanong 9. Sino ang tinitipon ni Jehovah ngayon? Sagot, tinitipon ni Jehovah ang mga pinahirang Kristiyano na mamamahalang kasama ni Kristo sa langit at ang mga may pag-asang mabuhay magpakailanman sa isang paraisong lupa. Ang mga tapat na ito ay aktibong sumisuporta sa tunay na pagsamba at tumutulong sa mga taong tapat ang puso na matutunan ang katotohanan. Tanong 1. Paano pinalalaya ni Jehovah ang mga tao mula sa mga kasinungalingan ng huwad na relihiyon? Apokalipsis 14,
6:7. Sagot, pinalalaya ni Jehova ang mga tao mula sa huwad na relihiyon sa pamamagitan ng pandaigdig na gawaing pangangaral, na nagbubunyag ng mga kasinungalingan nito at tumutulong sa mga taong tapat ang puso na matutunan ang katotohanan. Ang gawaing ito, na sinusuportahan ng mga anghel, ay tinitipon ang mga tao sa tunay na pagsamba at tinutulungan silang umalis sa Babilonyang dakila. Malapit nang mawasak ang lahat ng huwad na relihiyon, at tanging ang mga umibig sa Diyos ng katotohanan ang mananatiling tapat sa Kanya. Tanong 11. Paano natin makikilala ang mga tunay na mananamba ni Jehova? Sagot, ang mga tunay na mananamba ni Jehova ay makikilala sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali at pangangaral. Sila ay nagmula sa lahat ng pinagmulan ngunit tinatanggap ang mabuting balita at sumasama sa tunay na pagsamba. Malinaw nilang ipinapakita ang pagkakaiba mula sa huwad na pagsamba sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod kay Jehova at pagtulong sa iba na matutunan ang katotohanan. Tanong 12. Paano nakakatulong ang pangangaral upang may sakatuparan ang layunin ni Jehova? Sagot, ang pangangaral ay nakakatulong upang may sakatuparan ang layunin ni Jehova sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaharian sa buong mundo, bilang pagsunod sa utos ni Jesus at bilang katuparan ng hula sa Biblia. Habang natututo ang mga tao ng katotohanan at nagiging mga alagad ni Kristo, nagkakaroon sila ng pag-asa na sambahin si Jehova magpakailanman, na tumutulong upang matupad ang layunin ni Jehova para sa isang tapat na pamilya ng mga mananamba sa buong mundo. Tanong 13. Sino ang mga espesyal na puntirya ni Satanas, at bakit? Sagot, ang mga espesyal na puntirya ni Satanas ay ang mga tapat na nakakakita maglingkod kay Jehova at magpatotoo tungkol kay Jesucristo. Lalo siyang nagagalit dahil alam niyang maikli na ang kanyang panahon, kaya itinutuon niya ang kanyang mga pag-atake sa mga lingkod ng Diyos at sinumang sumusuporta sa kanilang gawaing pangangaral. Tanong 14. Ano ang mangyayari kapag inatek ni Satanas ang bayan ni Jehova? Sagot, ang huling pag-attack ni Satanas ay hahantong sa digmaan ng Armageddon. Sa panahong yon, ipagtatanggol ni Jesus at ng mga hukbo sa langit ang bayan ni Jehova at wawasakin ang sanlibutan ni Satanas at lahat na masasama. Pagkatapos nito, lahat ng sinungaling at masasamang tao ay alisin, at si Jehova ay lubos na mabibigyang katwiran bilang ang Diyos ng katotohanan. Tanong 15. Bakit tayo makakatingin sa hinaharap ng may kumpiyansa? Isaias 65:16-17. Sagot, makakatingin tayo sa hinaharap ng may kumpiyansa dahil pinagpapala at pinag-isa ni Jehova ang kanyang bayan, at walang makakapigil sa katuparan ng kanyang layunin. Gaya ng ipinapakita ng Isaias 65:16-17, magdadala si Jehova ng bago at mas magagandang kalagayan, at walang makakapaghiwalay sa tapat na mga lingkod mula sa kanyang pag-ibig at proteksyon kay Kristo Jesus. Tanong 16. Bakit ka nagtitiwala kay Jehova ng buong puso mo? Sagot, nagtitiwala tayo kay Jehova ng buong puso natin dahil siya ang Diyos ng katotohanan, ang ating mapagmahal na may lalang, at ang isa na laging tumutupad sa kanyang layunin. Tinitipon niya ang mga tao mula sa lahat ng bansa tungo sa tunay na pagsamba at malapit ng wakasan ang sistema ng mga kasinungalingan ni Satanas, na nagpapatunay na ang kanyang pangalan ay karapat-dapat sa walang hanggang papuri. Paano sasagutin? Bakit tayo makapagtitiwala sa Diyos ng katotohanan? Maaari tayong magtiwala kay Jehova dahil siya ay lubos na tapat at laging tinutupad ang kanyang mga pangako. Bilang ating may lalang, siya ay lubos na marunong, makapangyarihan, at lubos na mapagmahal, kaya lahat ng sinasabi at ginagawa niya ay maasahan. Paano wawakasan ni Jehova ang sanlibutan ng Diablo? At ano ang ginagawa niya ngayon upang matupad ang kanyang layunin? Wawakasan ni Jehova ang sanlibutan ni Satanas sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Kristo na puksain ang lahat ng balakyot na sistema sa Armageddon at alisin si Satanas at ang kanyang mga tagasunod. Sanggayon, tinitipon ni Jehova ang mga tao tungo sa tunay na pagsamba sa pamamagitan ng pambuong daigdig na gawaing pangangaral, na tinutulungan ang mga tapat pusong matuto ng katotohanan. Bakit tayo maaring tumingin sa hinaharap ng may kumpiyansa? Maaari tayong tumingin sa hinaharap ng may kumpiyansa dahil walang makakapigil sa layunin ni Jehova o makapaghihiwalay sa kanyang tapat na mga lingkod mula sa kanyang pag-ibig. Malapit na niyang dalhin ang isang matuwid na bagong sanlibutan at lubusang poprotektahan at pagpapalain ang mga nagtitiwala sa kanya. Salamat sa panonood.